May palusot na naman po yung abogado ni Pacquiao. Kaya daw hindi sumusuko si Pacquiao sa mga pulis. At may kasalanan daw yung ating Pangulo. Sinisi pa yung ating Pangulo. Ito yung sabi dito sa balita ng SMNI. Pastor Apollo, handa nga harapin ang kaso, ngunit Marcos admin hindi gumawa ng written declaration versus America, sabi ni Atty. Torion. Nasisi pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kabuktutan niya. Bakit ba dinadamay ninyo sa kabuktutan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos? At pati yung pagsuko, saan ka nakakita mga kababayan na isang wanted na pugante, siya pa yung gustong magdikta ng kanyang kondisyon sa pagsuko? Kasi naman niya Mr. Maravillas, may-ari ng universe. Yun ang paniwala niya na siya yung may-ari ng universe, kaya siya yung magdidikta. Yan ang problema kasi, pinaniwala niya yung kanyang sarili sa sarili niyang kasinungalingan. Gumawa siya ng claim, mga kababayan, na hindi man po totoo, pero yung claim niya, pinanindigan niya. Kaya nagka-problema, mga kababayan, si Kibuloy. Kasi yung paniwala niya, bangga sa katotohanan, sa realidad ng buhay dito sa ibabaw ng mundo. No, ito yung balita, mga kababayan, dito. Sabi ng kanyang abogado, si Atty. Israelito Torion, may threat sa buhay ni Pastor, may extraordinary rendition na dadalhin siya sa Amerika without him proving his innocence here in the country. Nag-request si Pastor na magpirma sana ng written declaration si Presidente Marcos, pati ang DOJ Secretary, PNP Head, na hindi siya ipapadala sa Amerika at saka hindi makikialam ang Amerika dito at so-surrender siya. Paano hindi makialam yung Amerika? May kaso din siya sa Amerika. Tama, interesado din sa kanya yung Amerika kasi may naka-file din na kaso doon. Nauna pa nga doon. At wala siyang karapatan na mag-set ng kondisyon. Di kung ayaw niyang sumuko, diwag. Pero tutugisin siya, tutugisin ng mga authorities. Bahala siya sa buhay niya. Yan na compound yan sa Kingdom, gagawin na yan na kampo ng PNP. O di ba? Huwag kayong magreklamo. Hanggat hindi siya lumilitaw, nandyan yung pulis. Nakabantay lagi. O di na magwala kayo dyan kung gusto ninyo magwala. Pag umatake kayo sa mga pulis, ang dami ng injury sa mga pulis. Sabi ng PNP, umabot na sa 18 yung injury sa kanila. May karapatan ang mga pulis na i-aresto kayo. Kasi obstruction of justice ang kaso ninyo dyan. At attacks against persons in authority. Yung DOJ nga, ang sabi, magpa-file ng kaso doon sa judge na nagpalabas ng temporary protection order. Mamaya ibigay ko sa inyo yung kwento. Balikan muna natin itong sinasabi ni Torion, Atty. Torion. Hindi po ginawa yon. Unreasonable ba na request yun? Hindi po, kasi citizen po siya ng Republika ng Pilipinas at may karapatan siya pursuant to the social contract theory. I-surrender namin ang mga karapatan doon sa gobyerno at ang gobyerno ang mag-protekta sa amin. Ito naman si attorney. Napakasimple. Yung hinihingi ninyo, request man lang. Ang request, abogado ka eh. Pwedeng i-honor, pwedeng i-deny. Request nga eh. Tama? Ang dami pa ninyong palusot. Kasimple-simple. Kung inosente yung iyong kliyente, kaya nga may abogado. Abogado ka, idipensa mo na lang siya sa trial sa husgado. I-surrender mo. Pasurrenderin mo yung kliyente mo. Yan ang tamang advice.
Kaya yon, nasirmunan katuloy ni ni Noli Di Castro. Napanood ko mga kababayan si Noli Di Castro. Sinirmunan, pinangaralan mga kababayan si Atty. Torion. Tama yung punto po ni ni Noli Di Castro. Pakinggan natin yung pag-uusap ni kabayang Noli Di Castro tapos ni Atty. Torion. Attorney. request naman niya ay gusto lamang niya ating mga proseso Yan, ay oh. galangin at hindi sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, Yan. ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Maski po Abogado. sa Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrap sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi o level yun. Tinatanong ko kayo. Ginagalang ko po yan. Siya ay Pero, son sir, of Noli, God. po, Kung siya ay son of God, attorney, Kung Tony. maakusa ka in the future po ng, let us say, rape, Ayaw maginig ni attorney. dismiss mo na, and then Out you will of find order, later parang na, si Inday. Inosente ka naman talaga. Choice mo rin po yun, Sir Noli, na Na- i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing banker na That simple mga kababayan. Sabi niya wala siyang kasalanan. Isang tambak yung abogado niya na magtatanggol sa kanya. Eh bakit siya di lumitaw para harapin yung kaso sa husgado? Eh, alam natin na palusot man lang mga kababayan yon. Lahat palusot ni Kibuloy. Flight is guilty. Yan ang malinaw. A sign of guilt. Tinatakasan mo yung mga akusasyon sa'yo. Parang yung investigation sa ICC at saka sa Kongreso. Ayaw mag-appear. Ayaw sagutin ni Maudigs at saka ni Bato. Pari-parehas po yung strategy nila. Ayaw nilang ma-cross-examine kasi pag na-cross-examine sila, natanong, mapapatunayan yung kanilang pagkakasala. Parang si Inday din, tinatanong lang, uminit na yung ulo. Nagtantrums ka agad. Yan sabi po ng DOJ, walaan niyang garantiya. There's no guarantee Kibuloy won't be handed over to US. Yan po. Ang Pilipinas niya, yung Philippine government, could not dictate the fate of Kingdom of Jesus Christ, leader Pastor Apollo Kibuloy, when it comes to his possible extradition to the United States. Paliwanag po ito ng Department of Justice. This was after Kibuloy's camp reiterated the embattled pastor condition for President Ferdinand Marcos Jr. to issue a written guarantee that he would not be extradited to the US, where he was indicted for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children. Yan mga kababayan, yung paliwanag ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez. Sabi po ni Vasquez, yung sinasabi niya na guarantee, no one in government can give that guarantee. That is a legal issue that needs to be carefully studied. Kasi, in the first place, no government official would want to violate the law. Ang lahat ng treaties po natin have the force of the law once they are signed and concurred in by the Senate. That is part of our legal obligation. And you can just imagine if we renege or revoke our international obligation in favor of
an individual. Ang gustong mangyari po ni Pacquiao, baliin ang batas, mag-bend yung batas para sa kanya. Ganon katindi, ka-entitled mga kababayan ni Pacquiao. Ang gustong pasukuin yung ating gobyerno, siya yung dapat sumuko kasi santambak yung kanyang kaso. At ang tama na dapat niyang gawin, kung hindi siya guilty, harapin niya ang mga accusers niya. Kung nagkasala siya, di panagutan niya po, pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Ganon ang dapat na ginagawa ng isang matino na tao, lalo pa pastor siya. Isa Christian teaching po, sa Bible teaching, talaga po ang kasalanan pinagbabayaran. Tama po? So sabi dito sa balita, Vasquez however noted that the US has yet to request a Kibuloy extradition. So wala pa man pala. Paliwanag mga kababayan ni Vasquez, in case anya, yung Amerika mag-request, possible Kibuloy's possible extradition anya would lie in the hands of the proper court that would hear the Kingdom of Jesus Christ leader's case. Yung ating gobyerno anya will be fair in handling Kibuloy's case, Vasquez assured, noting that the DOJ's role is to handle requests for extradition. So sabi po ni Vasquez, ang best option anya ni Kibuloy would be to come out, present himself in his evidence, and address the charges. Will he be given a fair and impartial trial? Sabi po ni Vasquez, bibigyan anya siya ng fair and impartial trial. Ngayon, kung may extradition request anya, that could be the subject of legal processes. He can still question that and claim that he still has the pending cases here. But we cannot anya guarantee to him because it's a matter that is outside our prerogative because the US will be requesting it, not us. Paliwanag mga kababayan ni Vasquez. So gustong mangyari mga kababayan ni Kibuloy, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang mag-bend, lumuhod sa kanya. Nasobran yung paniwala ninyo sa inyong sarili. Yan kasi, in-underestimate ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nyo kasi, weak leader. Yan ang maling paniwala ninyo kasi. Kala ninyo, kaya ninyong diktahan sa kung ano ninyong gustong mangyari. Diyan kayo nagkamali. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, gagawin kung ano yung tama. Hindi kung ano yung gusto ninyo na kahit na mali, pagbibigyan kayo tulad ng ginagawa ng dating Pangulong Digong na dahil barkada niya si Pacquiao, kahit alam niya by his own admission, alam ko niya kung saan si pastor, kaya lang secret. Tama ba yun? Pagkatapos sisisihin ninyo yung presence ng mga pulis, yung mga pulis dyan, may trabaho sila na dapat ipatupad. Yan ang mandato nila. Ang nag-utos, hindi man po Palasyo Malacanang. Ang utos ay galing sa korte. So, ito yung sabi ng DOJ mga kababayan. Magpa-file daw sila. DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP's search for Kibuloy. Yung TPO, ang ibig sabihin niyan, Temporary Protection Order. That stopped the Philippine National Police from exercising any act that would threaten the life, liberty, or security of the officials and members of the Kingdom of Jesus Christ. Sabi po ni DOJ Secretary Remulla, yung DOJ niya had earlier petitioned the Supreme Court to order the transfer of the Davao City case against Kibuloy and his co-accused to the RTC in Metro Manila. The High Court granted this petition, and so with the transfer of the case, sa paliwanag po ni Remulla, yung Davao City RTC niya had already lost its jurisdiction over the case, and thus the TPO
he issued was questionable. Ang nangyari kasi, in issuing the TPO in favor of Kibuloy, na in-issue ni RTC Judge Mario Duabes, si Duabes directed the PNP to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the exercise of religious, academic, and proprietary rights of officials and members. So with that, nakita yon ng DOJ, magpa-file daw sila ng kaso laban doon sa judge. Kasi questionable yung pinalabas niyang TPO. O ngayon, ito yung panawagan sana ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sumuko ka na niya, sabi ni Abalos. Pakinggan natin itong balita dito. Simple lang naman to maaresto si Pastor Piqué. Importante. At nakikita naman siguro ng publiko na lahat ay ginagawa natin. Inakalugod ko natin. Pagod na mga polis. Ang dami ng amo ng talagang sumangpa laban sa kapulisan. And yet, we are persistent in capturing Pastor Piqué. No turning back na to, sir. No turning back na po. Kasi yun ang mandato So kung anong papel mo, mas ikaw mahirap gawin mo na. Meron mga kritisismo, natural po yan In case of panood ni Pastor Tibuloy, ano pong message natin sa Pastor, please naman, nananawagan ako, ito na pananawagan ng lahat. Sumuko ka na. Dahil klaro naman ang sinasabi mo, you are deemed to be innocent until you're disproven in court. Pero may warrant tayo At ang warrant na yan is people of the Philippines versus Apollo Kibuloy. Yung sinasabi mo wala kang kasalanan, may proseso dyan. At yan ang korte. May proseso niya. Tama, iwaran to arrest ka na. Kung inosente ka, di patunayan mo sa husgado na inosente ka. Yun ang tama po. Kaya lang, mahilig sila na magpalusot Tumanda kasi sila mga kababayan sa maling paniwala. Paniwala ni Pacquiao, siya yung may-ari ng ating kaluluwa. Pati yung turo ng Bible po, binago niya. Sabi nga natin, pati yung ating Panginoong Hesukristo inagawa ng papel. Siya na yung appointed Son of God. Kaya yan tuloy mga kababayan. Pati yung kanyang mga followers, including yung mga politiko, na paniwala din ng maling turo ni Pastor. Kaya tingnan ninyo, pari-pareho pala ang kanilang kinasadlakan, trouble sa buhay. Lahat sila pinaghabol na ng batas. Yung patron nila, pinaghabol ng ICC. Ito si Digong, sabi diyan, ex-President Duterte urges government to reject abusive, violent orders after Kingdom of Jesus Christ raid. Siya nung panahon mga kababayan, tingnan ninyo, malinaw. December 3, 2020, ano yung sabi ni Digong? I don't care about human rights. Duterte says, urging cops to shoot first. Kita ninyo, sabi ko nga, kung panahon niya ito at si Pacquiao hindi niya kaibigan, baka shoot to kill order na yung kanyang utos. Tama? Pero may lakas ng loob magsalita si Digong, accusing yung ating mga authorities ng pang-abuso at violation of human rights. Pero nung panahon niya, alam na ninyo yung AJK na iniimbestigahan nga ng Congress ngayon at yung ang subject ng kanyang kaso sa ICC. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.